Hi guys! Welcome back to our channel, Reviews and Journey. So, pag-uusapan natin yung gaya ng sinabi ko about sa pagpa-anti-rabies shot ko. So, anyways, nandito ako ngayon sa tindahan namin beside sa Down Central School. So, nagkataon na suspended yung classes. So, dito na lang ako nag-video. Ayun, so pag-usapan natin yung about sa anti-rabies shot. Kung bakit kailangan magpa-anti-rabies shot talaga. Kung bakit ako nagpa-anti-rabies shot. So, unahin natin yung ano bang nangyari. So, last January, so kaka-umpisa ulit ng klase galing sa holiday vacation. One night, Sunday, around 6 PM, naglalaba ako sa labas ng bahay namin kasi anytime na may time ako, yung time na naglalaba ako kasi nga sobrang busy dito sa tindahan, sobrang busy sa negosyo, kaya anytime na lang na may free time ako, naglalaba ako. Then at the time, washing machine yung gamit ko, pero hindi ko alam na doon pala dumadaan yung pusa na hindi sa amin. So madaling sabi pusang gala siya. Tapos yung washing machine namin, yung cover ng washing machine namin hindi natatanggal, yung ganun lang yung open, pag open siya close. So, yun nga, pag daan niya doon, tumalon siya doon, then hindi ko alam at hindi niya rin alam na nandun ako at siya ay tatalon doon. Pagtalon niya, diretso siya sa mukha ko, as in, sa mukha ko talaga. Then, ang nangyari, 5 na kalmot. So, meron dito, at saka dito. Pero, ang tinurok sa akin is 6. Kasi siguro sinigurado nila dahil sa malapit sa brain. So, isa dito at saka dito, dinoble nila to. Sobrang sakit. Sobrang sakit talaga. As in, yung sakit niya, para kang kinagat ng bubuyog ng, ay, hindi lang yun. Kasi yung parang kinagat ng bubuyog, yung dalawang turok dito sa braso. Yun yung parang bubuyog na kagat. Pero yung sa dito mismo sa sugat, para siyang hinihiwa. As in, sakit-sakit talaga. Napaiyak na talaga ako sa sobrang sakit. Yun. Pero, hindi sana talaga ako magpapabakuna. First, takot ako sa karayom. Ikalawa, ang mahal ng pagpapabakuna. Kasi, wala nang free dito sa amin sa Darwin, sa RHU. Naubusan sila ng free vials. So, kailangan pa bumili mismo sa Dumaguete kasi doon yung may available para makapabakuna lang. Tapos, isang vial worth 1,900. Hindi ka pa sure kung may kasama ka na magpapabakuna para hindi mo masolo yung 1,900. So, kung 4 kayo, kasi 4 yung kailangan sa isang vial. So, it worth 450 kada turok. 450 yung kada turok. So, imagine mo, 450 times 5. So, 1,350 yung gagastusin mo. So, dalawang isip talaga ako noon. Kasi, yung sa provincial na Animal Bite Center, hindi sila sigurado kung may free pa. Tapos, kung may free man na vaccination, sa ano lang, yung sa first shot, yung second at saka third dose, hindi na. So, ganun pa rin, gagastos pa rin ako. So, yun nga, nagdadalawang isip ako. Tapos, kailangan sa sa Dumaguete, sa Provincial Animal Bite Center, kailangan pumila na madaling araw, as in, at least mga 2 AM nandun ka na, or 3 AM, kasi pag dumating ka doon ng mga 4 or 5, maaaring wala ka ng madadatnan na number. So, ganun pa rin, mabalik pa rin dito sa RHU Darwin. Pero, ang dadalawang isip ko magpabakuna dito kasi nga baka solo lang din ako, wala akong kahati. So, masyado siya mabigat sa 1,900. Ikaw, umpisa pa lang ng klase, wala pang masyadong budget. So, pagka Monday, pumunta ako ng RHU, sinabi ko yung nangyari sa akin, na nakalmot nga ng pusa. So, inimpose talaga nila
hindi lang as in nagsuggest sila na magpabakuna, impose talaga na magpabakuna ako kasi yung maaaring mangyari sa akin. Yun yung iniiwasan. Pero iniisip ko baka okay lang ako. Okay lang naman siguro hindi magpabakuna kasi pusa lang naman yun. Yun nga lang, pusang galang sa amin. So, sigurado na hindi yun nabakuna ng anti-rabies yung pusa. So, yun na. Sabi ko, pag bukas okay lang ako, hindi na lang ako tutuloy magpabakuna. Pero, yun nga, iniisip ko dito na lang sa Davao magpabakuna kasi mas malapit. So, at least, mapupuntahan ko lang din kagad yung tindahan, makakabalik kagad sa RH, ganun. Tsaka kilala naman na nila ako, so madali lang. So, yun. Pagka Monday night, may naramdaman na ako. Bigla akong nagising, mga madaling araw siguro yon or hating gabi nagising ako. Nilalamig na ako. Yung mga kamay ko at saka paa, basang-basa sa pawis. Kasi talaga tumutulo talaga siya. First time ko yun ma-experience. Yung kamay tsaka paa ko lang talaga yung pinagpapawisan, pero yung buong katawan ko nilalamig ako. Tapos ang ano pa nakakapagtakapat doon, tumutulo talaga yung pawis ko sa kamay tsaka sa paa na hindi naman ako nainitan, nilalamig ako. Tapos karamdam na ako ng sakit ng ulo yung araw na yan, ng Monday na yan before sa Tuesday, nakaramdam ng slight na pananakit ng ulo. So, ginawa ko, umiinom ako ng turmeric. Yung product naman, turmeric 5-in-1. Pero hindi nga nakakonvince yun sa akin na magpabakuna. Kasi umiinom ako ng turmeric. Doon na, nung gabi na, madaling araw na naramdaman ko yung panlalamig. Kasi yung isang symptoms pala niyan, mag-chill ka. Yun na, doon ako, sabi ko, mukhang talagang kailangan ko ng bakuna kasi bata pa naman yung anak namin. Whatever will happen, diba? Kawawa naman yung bata. So yun, na-convince na ako na magpabakuna kasi yung panahon din na yun nagising ako medyo uneasy ako, parang naprapraning kasi nga nakagat ng kalmot ng pusa. So pagka Tuesday pumunta na ako ng RH Dawin. Sabi nila sa akin, akala namin na doon ka magpapabakuna sa probinsya. Well, yun, akala nila na sa probinsya lang magpapabakuna, kaya ayun, wala nga akong wala akong kahati. So naghintay pa ako. Sabi ko, naku, baka hindi ako matuloy nito ng bakuna. Matatagalan ako maghintay. Kasi Friday na naman yung slot. I-Tuesday yun. So, sabi ko, paano ako mag-manifest sa akin lahat ng symptoms. So, mahirap na kasi sa mukha pa man din yung kanya. So, mabuti na lang. May dumating. Nagkaroon ako ng mga kahati. Pero hindi ko alam na kailangan palang makipag-usap sa mga kahati na sila lang din ulit yung maging kapartner ko kahati sa vial kasi first time ko nga So yun, ang ikalawa naming dose muntikan na hindi matuloy kasi nga hindi kami nag-usap-usap ng mga kasamahan ko, kasabayan ko sa pagpabako. Yung iba meron ng naging kahati. Buti na lang kasi dumating yung kasama namin na matanda. So inilabas na nila yung extra for emergency daw yun. Kaya yun, nabakunahan kami ng second dose. Then pagka third dose, sinigurado ko na talaga na meron. So nakipag-usap na ako sa mga kasabayan ko na sige, ako na lang bibili, then kayo magbigay na lang kayo sa amin ng bayad. So yun, pagkatapos ko mabakuna ng anti-rabies, grabe, sakit talagang experience yun na magkatulog yung mga part na tinurukan, as in na parang sinapak, parang ganun yung nangyari sa akin. Hindi ko na
mabidyohan, baka mapagalitan tayo ni lolo eh. Yun, kaya yun. Tapos maliban doon, para kang sinapak, sobrang sakit talaga siya. Hindi mo rin siya pwedeng basain kaagad, kinabukasan mo na pwedeng basain. So tapos habang ginaganyan nila yung tinuturok sa'yo yung gamot, tumuturo yung dugo talaga. Hindi mo pwedeng punasan yung mismong banda sa sugat, yung sa mismo pititinurukan, kasi baka lumabas yung gamot, so masasayang lang. So yung pupunasan mo lang yung gilid lang talaga, yung mga tumulo, yun lang yung pupunasan mo. So buti na lang meron akong friend na nandun, tapos nalalayan niya ako kasi nga takot nga ako sa karayom eh. Tapos ganun pa kasakit talaga, kasi mas masakit pa sa nung panahon na nagbuntis ako, na tinurukan din ako ng tetanus, tapos before manganak meron din anesthesia, mas masakit pa doon. Kaya payo ko lang, sana nawala mga pusang gala. So yung mga pet owner, be responsible sana, na pangalagaan nyo yung mga pet nyo, pabakunahan ninyo, tapos wag nyo hayaan na gumalagala kasi baka makapinsala. Kawawa naman yung mapipinsala. Paano kung bata yun, diba? Sobrang sakit nyo, may kasabayan ako bata sa mukha, kinagat, yung sakit, kawawa naman. So yun, kung in case nakalmot kayo, makagat, pusa, aso, kailangan talaga magpabakuna, kasi hindi nyo alam kung merong rabies yung nakakagat sa inyo, nakakalmot. Kung meron man, malaki talagang possibility na mag-manifest sa inyo yung mga symptoms like sasakit yung ulo, mahilo, then uneasy ka, parang lito, ganon, yung mafe-feel mo para kang lutang. Tapos mag-chill, kagaya ng na-experience ko, nag-chill ako. Buti na lang hindi lahat nag-manifest pa, kasi ang worst doon, kapag ang tao na nakalmot o nakagat ng aso or ng pusa, tapos ang lumabas na sa kanyang manifestation is hydrophobia na, yung takot sa tubig. Kahit man lang makawakan, takot sila talaga. Hihingi sila ng tubig pero hindi sila makainom, hindi nila kayang uminom dahil sa takot sila sa tubig. Pag yun ang mag-manifest, wala na yung pag-asa. So mamamatay talaga ang pasyente. So sa ating lahat, lesson yun. Then mag-ingat talaga. Yung mga pet natin, pabakunahan natin. Kagaya ng pet namin, pinabakunahan na namin yung pusa namin. Hindi yun nakakalmot sa akin. Meron kami isang pusa na pinabakunahan namin, pet namin. So para ligtas yung pet nyo, at the same time yung ibang tao, hindi kayo makapinsala, hindi rin mapinsalan yung pet nyo. So yun lang po guys. So sa susunod, mas mag-ingat na. Then kayo mag-ingat din. Sa susunod na video ulit. Thank you sa pakikinig at panonood. Don't forget to like and subscribe. Bye!